Good morning! Last upload, napanood niyo yung vlog about Ate Emma and Kuya Melvin's wedding. At kinahaponan noon, nagkaroon kami ng hindi planadong liguan dahil sa post na to. Dahil din sa sobrang init, matapos ang aming pagpapractice at paglilinis sa church, ayun, karag na ang mga paa, diretso sa dagat para lumangoy. Nakita ng aming pastor ang post na ito, kaya sabi niya bukas na lang daw kami maligo sa ilog. Pero dahil laliligo na kami nang banggitin ito ng aming pastor, sasama pa rin kami bukas, alangan ka pa. Ay di ayun, anong biglaan na naman ang plano. Kaya naman kinabukasan, matapos ang aming pananambahan o church service, pumunta kami ng Santa Isabel para puntahan ang isa sa kanilang tinatagong magandang tanawin. Dumaan niya pala kami muna dito sa gas station sa tapat ng Archangel para magpagas. Alangan ka pa, mahirap na, baka pagtulakin tayo mamaya. Medyo malapit nga lang din pala ito sa amin dito sa Pili, kaya mga ilang minuto lang din nakarating na kami sa Santa Isabel. So, nandito na po kami sa Santa Isabel University. At syempre, dumaan din kami sa bahay ng isa naming kabataan para manguha ng mangga na aming kakainin mamaya. Ito na nga po, laki ng katawan, no? Ayan na po, sobrang laki ng katawan, no? Nangunguha po siya ng mangga. Bawa! Ilang minuto lang din ay dumating na sina pastor, kaya sabay-sabay na kaming umalis. Dito nga pala ang daan nito papuntang Dolores, kaya kung nakapunta ka na doon, tama ang iyong dinaraanan. Ayan po yung daan pa Dolores. Dito naman po kami kanal. Ilang minuto pa ay nakarating na din kami. Dito iniwan lang namin yung aming mga sasakyan. Ay, kanilang mga sasakyan pala. Tapos, naglakad na lang kami kasi hindi kayang ipasok yung motor papunta mismo sa ilog. So guys, andito na po ang mga OA. Wow, may kubo. It's so amazing talaga over here. So guys, please visit this ano tawag dito? Busay po. This Busay, ilog. River. Ay, false. Wala yun. Sorry, my false. Sorry, my false. Oh, no! So, hey guys. What's up? Dito na lang tayo. Mag-picture taking na lang. Medyo matarik nga pala sa part na to at ingat kayo kung kayo ay pupunta. Huwag kayong tumulad sa akin na nadulas. Kaka-video mo yan, te. Hindi ka natin yan sinadaanan. O, deserve. Kaya dito na lang ako nag-video nang malapit na kami sa ilog. Focus muna tayo sa ating pagkakbang at baka madulas ulit. And finally, welcome to Busay Falls! Wow. Wala pala akong video ng falls mismo kasi doon pa yun sa taas at yung mga lalaki lang yung pumunta doon. Nagpaiwan na lang kami dito sa baba dahil madulas din yung mga bato sa pagpunta doon. May munting paalala nga pala dito na sa lahat ng dumadayo at naliligo ay bawal magputol ng kahit anumang uri ng puno. Gayon din sana sa ating mga basura sa mga pumupunta sa ganitong lugar o kahit saan. Sana maging responsable tayo higit sa ating kalikasan. Patuloy nating i-preserve at pangalagaan ang kagandahan ng ating kapaligiran. It's so amazing! Bago kami maligo, kumain muna kami ng mangga na kinuha namin kanina kina Gold. And yun, sobrang perfect nung alamang. Bili na po kayo. Cheers! Oh, sarap! Oh, sarap! Sarap! Oh, sarap! Ay, ang sarap nun! Ito? Okay na, okay na. Ito pa, activate. Sabi dyan na na kayo, doon, sa kabila. Sabi dyan na ulit sa kabila. Ako yung dito ka.
At yun, matapos ang aming pagpicture, naligo na din kami. At yung mga nakaupo be sa bato, 1 oras yan binandyan, hindi yan lumablob sa tubig dahil sobrang lamig daw. Takot na takot ako be na itry yan, pero sabi nga hindi mo ma-overcome yung fear mo hanggat hindi mo siya nasusubukan. Sobrang ganda nga ng pagkakagawa nito, naisip ko nga kung sino kayang umakyat dun sa pagkataas-taas para ilagay ang bagay na ito dahil sobrang galing. Kahit ilang kilo, kahit 2 tao pa yung magsabay, kayang-kaya niya. Higit 1 oras lang din pala yung itinagal namin dito, kaya na mag-aalas 5 na, naghanda na kami para sa aming pag-uwi. Ayan, so uwian na po. Buti pa si Sin, may pagkain. Charot. Puso. Ay, puso. Ilang puso eh? 2. Sa malamig tayo, Gloria. Hindi pa kami nakakauwi niyan, be, pero nagpaplano na agad sila kung saan yung susunod namin pupuntahan. Pero parang mas maganda yung hindi planado, mas natutuloy katulad nito. Kaya sabi nga ni Pastor, higit ngayon ay bakasyon na wala ng pasok, dapat lagi daw kaming handa kung sakaling magyaya siya kung saan pupunta. Kaya sa mga kabataan namin na gusto sumama dyan, alam niyo na guys. Kaway muna, 1, 2, 3. Napagod guys. Sobrang tarik. Ay. Yan po yung aming aakyatin. Guys, malapit na. Ay, naku po. At dahil nga mabagal kami maglakad, inabot kami ng ilang minuto bago makaakyat sa taas. Malapit lang naman talaga siya, pero yun nga lang, matarik yung daan papunta mismo dun sa ilog. Kaya nakakapagod talaga siya, be. Nang makarating kami dito sa taas, nagpahinga lang ulit kami ng saglit at nagpicture-picture ganyan. At habang kami nagpapahinga, pinagbibigyan kami ni Ate Christy ng fita. Siguro narinig yung sinabi ko kanina. The Island Boy! Sobrang dami nga din pala ditong mga alagang hayop. May aso, kabayo, baka, kambing, at kung ano-ano pa. Katulad ng tao na nire-respeto natin, gayon din, respetuhin din natin sila. Huwag natin silang sasaktan sapagkat kanila itong lugar at tayo ay mga nakikigamit lang. Matapos ang aming pagpapahinga, tumuloy na din kami sa aming pag-uwi. Bye-bye! And yes, sobrang sarap sa feeling na makita na namin yung aming mga sasakyan at yung kalsada na pinagdaanan namin kanina. Grabe pa rin talaga, be, hindi pa rin natatapos yung ganda ng tanawin dito sa Santa Isabel. Hindi lang dun sa ilog kanina, kundi sa bawat daan ay napakaganda talaga ng view. Wow! Makarating na kami dito sa bahay ni na Gold. Dito nagpaalam din sa amin sina Pastor dahil sa bayan pa sila uuwi. Bye-bye po! Kami naman, diretso ang biyahe papuntang Pili. Kami-kami na nga lang din ang natira dahil yung iba naming kabataan ay nagpaiwan na sa Santa Isabel dahil taga doon sila. Kaya naman sa motor ni Gold, 4 silang sakay, pinagkasyabaga naman. At na mangiingay talaga nila sa daan, sige ang papa, pabaw naman.
Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panonood.